Ngayon, maaari nang bitayin ang OFW sa Kuwait na si Jakatia Pawa. Ito ay matapos siyang mapagbintangang pumatay sa anak ng kanyang amo. At dahil bawat segundo'y mahalaga, lahat ginagawa ng kanyang pamilya para maisalba ang buhay ni Jakatia. Death by hanging o bitay. Ito ang parusang naghihintay sa isa nating kababayan na nakipagsapalaran sa Kuwait. Si Jakatia Pawa, 33 anyos, isang domestic helper sa Kuwait. Kinasuhan si Jakatia ng kasong murder matapos di umanong patayin ang anak ng kanyang among Kuwaiti na si Dala Al-Nakir. Ayon sa police report, habang natutulog ang biktima, walang awa siyang pinagsasaksak di umano ni Jakatia noong May 14, 2007. Hindi malinaw ang motibo nito. Tubong Zamboanga City si Jakatia. 2005 nang magdesisyon siyang mangibang bayan para tulungan ang asawa sa pagtaguyod ng dalawang anak. Yung pag-alis niya, bale, gwardiya pa lang ako noon. 4,000 lang yung kinikita ko man, kaya kapos talaga. Kaya nag-suggest siya na pumunta ng abroad. Ilang beses niya ako kinubins, hindi ako mapayag. Pero napilitan na rin ako kasi sa hirap talaga ng buhay. Bago pa man daw nangyari ang krimen, sa mga sulat na pinapadala ni Jakatia sa kanyang asawa, sinasabi nitong inaabuso siya sa Kuwait. Sinasabi na ganyan na parang minamaltrato siya. Yung trabaho na binibigay sa kanya, sobra-sobra. Ito nga sa picture na ito, namamaga yung mga kamay niya. Sinasabi din niya na walang plano yung amo na pauwiin siya ng Pilipinas. Siguro ba naman naabutin ng 5 taon doon? Uuwi na sana si Jakatia noong 2007 pero nangyari ang krimen. Sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Foreign Affairs, nakadalawang kapatid ni Jakatia sa Kuwait habang dinidinig doon sa korte ang kaso. 5 years kami din nagkita. Nakapusas yun kasi alam mo naman doon So nakapusas siya. Ngayon, malayo pa mga 5 meters away ng ganyan. Tumakbo na sa akin kasi just imagine 5 years. Pero kahit ganyan tumakbo sa akin, hinahawakan pa rin ng pulis kasi bawal Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Jakatia na mismong amo niya ang pumatay sa biktima. Kininto niya sa akin lahat ng pangyayari. Isang beses ganyan. Kasi ang boyfriend kasi niya, ang kapitbahay niya, itong babae na to. So yung employer niya nagbakasyon. Pagdating ng employer niya, put in act talaga yung anak niya nandun yung babae at sa lalaki sa loob ng kwarto po. So malaking iskandalo yun sa Rabo. So gumawa sila ng paraan. So yun, napatay yung anak ng employer niya na babae. 28 stab-wounds yun. 28 stab-wounds yun. So ang nagpagbintangan yung kapatid ko kasi siya lang doon sa bahay. Sinusuportahan din ang report na nakuha ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na inosente si Jakatia sa krimen. Wala kasing anumang fingerprint o DNA ni Jakatia ang nakita sa scene of the crime. Paglalalaban natin para maligtas si Jakatia Pawa sa pagpapatay. Dahil ang paniniwala namin talagang walang kasalanan, dapat nga ma-acquitted pa siya. And we respect the decision. But we are going to seek measures under the Sharia law and other ways under their judicial system para mailigtas natin si Jakatia Pawa. Pero sa kabila ng mga depensa at ebidensyang ito, wala pang isang taon mula nang maganap ang krimen noong April 14, 2008, hinatulan na ng bitay si Jakatia. Nang iwan ni Jakatia ang kanyang mag-aama sa Zamboanga, baon niya ang pangarap na mabigyan sila ng magandang buhay. Pero tila isang bangungot para sa pamilya ang nangyari sa kanilang ina. Presidente, sana tulungan niyo ang nanay ko. Sana makalabas na siya dito.
Anumang oras mula ngayon, maaaring itakda ang pagbibigti kay Jacatía. Lalo na nang pinagtibay ng Court of Cassation ng Kuwait nito lang Enero 10 ang hatol na kamatayan ng kanilang mababang hukuman. Dahil dito, isang sulat ang ipinadala ni Pangulong Arroyo sa Emir o Pinuno ng Kuwait na maibaba ang hatol ng hukuman. Noong 2009, naglabas din ang Pangulo ng $25,000 o higit 2 milyong piso para isalba ang buhay ni Jacatía. Unang-una, dapat tayong kumuha ng letter of forgiveness mula sa pamilya ng biktima. Oras na nakuha natin ang letter of forgiveness, dadalhin namin to sa Emir, sa opisina ng Emir, para humingi ng kapatawaran para kay Jacatía Pawa, at inaasahan nating mapapatawad naman siya ng Emir at mapabababa ang kanyang death penalty to life imprisonment. Gaya ng nangyari kay May Vicina na naakusahan ring pumatay sa kanyang amo, makakatulong sana ang tanazul o pardon letter mula sa pamilya ng biktima. Dahil nabigyan ito si May Vicina, napababa ang kanyang sentensya at napauwi siya mula Kuwait. 2018 po ay hinatulan siya ng parusang kamatayan sa Para bigyang suporta si Jacatía sa kanyang laban, nitong Huwebes inulunsad din ng grupong migrante sa Salam Compound ang isang website para iapila na maibaba ang parusang bitay kay Jacatía. Ito ay sa pamagitan naman ng mga kababayan natin na gumagamit ng internet at sa lahat pa ng aming network sa labas ng bansa at mga individual na naniniwala na dapat iligtas ang buhay ni Pawa. Kasama nila ang mga kapatid ni Jacatía sa Islam. Habang ang kanyang pamilya nangungulila sa kanilang ina, hindi nawawala ng pag-asa na muli nilang makakapiling si Jacatía. Sana makalabas ng nanay ko. Tapos, Mahal na mahal kita, Nay. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries.